Or you wanna be the controller? Yeah. Thank you, Jesus. Thank God. Bardale, you have something? Just a little bit. All right. We have, 1 hour and 3 minutes. 3 hours later. Yes. All the Lord was just bringing to my mind is friendship with the Lord. May gidala sa Ginoo sa una sa Espiritu pili sa una. Pakikigala sa Diyos. We've read the scripture about, and we've heard the song, but are you his friend? Pinagawag na itong mga awit, friend of God, or what a friend we have with Jesus. Ang pangutana, higala ba ta ni Jesus? Because as I was sitting here, the Lord, one minute, asked, is like, we say that we love the Lord, but do you truly love Him? Sabihan mo, pinigod ko din. Sulti sa Ginoo ko. Ang kanunay ka mo sulti. Maingon ta nga, higog ba ta ka Ginoo? Or I love you Jesus, or I love you Lord. Ang pangutana, higog mabagayod nato. Pinugan na Ginoo. Because if you truly loved Him, you would obey Him. Kung tinut-anay nga ato siyang gihigog o gihigugma, ato dyan siyang tumalo. Not hesitate, Dili sa not pagduwa. argue, obey. It's not the Lord says, do this, but Lord, I can't, or but Lord, no. He didn't say, He didn't tell you to give Him all your excuses, the fear, the doubt, the unbelief. He said, if you love me, you will keep my commandments. Naging sa Ginoo. Kung higugma ka na ko, tumana, ako mga manito. Dili pinagi sa ng pagduha-duha o sa nagtugi sa Ginoo, sa diyang musulti Ginoo sa pagkuhatan niya. Di ko Lord, dili ko Ginoo. So, hindi na mo'y kagustuhan sa Ginoo sa ito. Di ko pinota nga nahigugma siya, tumanon dyan nato sa inyong mundo inabot natin. Because a lot of the people, the Lord says something, they give an excuse. They allow a spirit of fear, doubt, unbelief, and worry to take control. Daghang mga tao, no, na gitugutan nila ni kahadlok, kabalaka, pagduha-duha, sa usa. Muna'y, dili sila mo ano sa Ginoo, like mo oo, sila mo tubag sa Ginoo, o dili sila mo tuman sa gusto ipabot sa Ginoo. Pag muna ilang gitugutan sila kung galingon. Balaka, pagduha-duha, pagdili matinuuhon, yung kabalot aning tanan dili niya sa Ginoo. Yanis kaaway. If it's not of faith, then what are we doing listening to it? Kung dili ni iya sa pagtuo, dili ni iya sa pagtuo, then pangutana,
kinsa may atong gipaminawan diay. What spirit are you listening to? So unsa man yung espiritu ang atong paminawan diay. If it's not of the Holy Spirit, the voice of the Lord, of faith, then you have no reason to be listening to it. Kung kini dili iya sa espiritu sa Ginoo, dili niya sa tingog, dili niya tingog, dili niya sa pagtuo, then wala kay karason aron sa wala kay rason nga igo nga aron paminawon nimo na kung kinsa ng espiritu. So dili na iya sa Ginoo, dili na sa espiritu sa Ginoo, dili mo dapat paminawon. Because I want you to look at your life. Where you're at right now with the Lord. So karon natanawan nato atong kinabuhi, asa na ta dapit diya sa Ginoo. If you go back a year ago, Kung mubalik ka mga nakaraang tuig, was your life in the same spot? napapaghihapon sa parehong lugar ang imong kinabuhi. If you are in the same spot spiritually that you were a year ago, then something's wrong. Kung naa ka lang gihapon sa mao nga dapit o sa mao nga lugar, sama sa niaging tuig, naara gyapon ka din ha. Nakapwesto. Sabi, wak ka mo tubo. Ang Kristo, ibig sabihin, naa dyan yung problema din. Na dyan yung problema. We should be growing every day with the Lord. So, dapat kada adlaw, nagtubo kita diha kang Kristo. The other morning, Hapon sa buntag. the Lord had me go out and go on a walk. So, And paggawas ko sa Ginoo, maglakaw-lakaw. He had me go to the bridge where the river is. Nagadto ko dito sa Kanaway Bridge. Now, he had me look at both sides, but the first side he took me to, it has more like a stream where it's just flowing very fast. So, padala ko niya tanawon ang pikas nga side sa mga nga tulay. So, dito sa pikas may kusog kayo ng daloy sa tubig. And the stream is continuously flowing in, but this one was almost like it's almost like a dam. The water was, instead of being all the way spread out, it was condensed, where all the water has to push its way through. So it's making the water flow faster and harder. And then he took me to the other side, where the water is spread out, but it's just still, not moving. So sa side ay siya ano ba? Kusog kayo ang daloy, makita niyo. Kusog kayo ang daloy. Pero dito sa pikas, nakita niyo na nagkatag na dito ang tubig, pero wala galihok ba? Kalmado na kayo. Just pikas kusog kayo nga. And then the Lord spoke to me and he told me, he says, most of the church are like the second water still, not moving, not pursuing Him, just doing their own thing. They're never growing. But he said, but for you, I want you as the first one where my spirit is always flowing through you. Yung Ginoo nga kadaghanan o most kadaghanan sa mga kaiglesiyahan karon sama sa usa ka dapit o sa usa ka side dito sa Suba nga walay nahitabo kundi murag ano lang wala galihok. So wala nahitabo daw ron sa daghanan sa kaiglesiyahan, wala naglihok, nagpapilin lang. Pero gusto sa Ginoo nga siya mahimo nga sama atong pikas nga side nga pirmi nga daloy dito.
Ang tubig. Ibig sabihin, gusto na ko nga ikaw na mahimo nga pirbing gitanuyan sa Espiritu sa Ginoo. So, look at your life right now. Which one are you? So, tanawang imo kinabuhi karon. Diin ka sa duha. Are you just being still? Not doing nothing for the Lord? Or are you flowing? Is His life flowing through you? Asa ka sa duha. Dito ba sa usan na wala ray di pang buha, wala ka pamuhat da sa Dios, da kay Kristo. Or diri ka speakas na ang Espiritu sa Dios. Na kinabuhi o kinabuhi nimo. Espiritu sa Dios. Na giliyahan ka sa Espiritu sa Dios. Diyan ka sa duha. Most people, they're busy doing stuff in the flesh, never doing the stuff, never doing the things for the Lord, never doing what He is saying for you to do. So, which one are you catering to? Who are you listening to? Are you continually listening to your flesh, doing the things in your flesh, or are you listening and obeying what the Lord is telling you to do? Naghanan sa mga tao karon kita nato. Naghanan dili ginayahan sa Espiritu sa Ginoo. Kaya ano, ang ginapamuhat pero may puro kalibutanon lang. No, pamuhat sa kaugalingon nga tawhanon nga pamuhat dili ginayahan jud sa Espiritu sa Ginoo. So, gusto mo ginos na sa Ginoo mga iso. Gusto niya gali may butang ng Espiritu kanato aron niya siya pinaagi sa aning lawas mo ay mabuhi siya ang siya ang magkakom aning lawas, siya magkontrol aning lawas, siya mag-take over aning lawas aron magpamuhat. Nay gusto sa Ginoo. Pili ka sa mga buhaton ang pagiging kalibutanon o magiyahan sa Espiritu sa Ginoo. Has there been a time in your life where the Lord said something and you didn't do it because you doubted Him? You didn't believe Him? Nabay taknas ng kinabuhi nga naigisubilon ang Ginoo sa inyo pero wala niyo libuhata. Wala niyo tumana. Tungod kay nagduha-duha mo sa iya ha. Wala niyo siya tuuhi. Has there been a time that somebody said something to you and you said, no, I don't believe that. That can't be God. Nabay takna o sige gayon sa kinabuhi na dunay gisugo uban si mo. Yun ka nga. Wala mo hata kay dili na iya sa Ginoo. Let's take all the doubt out of it. Let's say they said something that was of God, but then has there been a time in your life where you said, I don't believe it? Mao na to ang mga pagduha-duha. Kaning limbawa katong gasugilon si Muha, katong yang gisugilon si mo gikan sa Dios, gikan to sa Ginoo nga mga pulong. Apan wala nimo buhata tungod kay yun, sa katakna mingon ka lang di kumutuwa to. Has there been ever a time in your life that this happened to you? Nabay takna sa kinabuhi kay tabo na. Ibutanga. Siya? Ever in your life? Yes, it's happened to me too. Trisha? Yes, no? Now, just based off of what Wesley said, did you know Scripture says that those that doubt and have unbelief, they have no part of the kingdom of God?
So base lang sa pag-isgutan doon. Nahibalo ba mo? Na nasulat na ang mga sa to Fear. mahinaglukon, mga maduha-duhaon sa to sa dili matinuohon, wala sila'y Lugar. luna sa Dios, sa gingharian sa Dios. Isa dili sila makasunod sa gingharian sa Dios. Nasa Revelation. See, the scripture puts those that have fear, doubt, and unbelief in the same category as murderers, Yeah. thieves, liars, and he says they have no part of the kingdom. Like, kapareho rin gapon. Sa mga, wala kalainan ba sa mga, ito mga matay tao, sa mga nabuhat o mga dautan, no? Wala kalainan nga, kaning gisulti na itong dili matinuuhon, matuwa-duhaon, at kanang mahadlukon. So kani sila, pareho na sila na wala sila yung luna dito sa gingharian sa Ginoo. Ibig sabihin, pareho sila itambog lang sa linaw ng kalay. So those things are spirits. Ito mga butanga, mga espiritu na sila. And we need to stop listening to all these different voices and only listen to the one voice, the voice of the Lord. Kinahanglan natong undangon nato pagpaminaw kaning bisan unsang mga tinguga. Okay? Ang tingog sa pagkamay duha-duhaon na ang mga tinguga. So, kinahanglan na atong buhaton undangon nato pagpaminaw ng uban ng mga tingog, focus lamang ta sa katingog. Ang mga tingog sa Panginoon. Because how can we say that we love Him if we always doubt Him? Right. Kaya saon man nato pagsulti o pagsugilon nga gihigugma nato siya pero permitang nagduha-duha sila. How can you say you love Him if you don't believe anything He says? Kaya saon nato pagsulti o sugilon nga gihigugma nato siya apan nagduha-duha ta o wala ta butuo siya nga ginasulti. And I'm not talking about reading. I'm talking about what comes out of His mouth. Wala ko nag-hisgot sa pagbasa, hindi usay niguwa sa pagbasa. Because most of the church, they go, okay, what's written, okay? But close the Bible and hear what He's saying, not what you read. What is He saying to you? What's coming out of His mouth? Do you believe the words that He says to you, or do you just want to stay with Scripture and verse? Do you want to go off of His voice? Because it's the voice of the Lord is the power. Or do you always want to say, show me Scripture and verse? Which one are you relying on? Both are the Word of God. But what is He saying to you in this very hour? You're not going to find what He's saying to you in this very hour by what He said, but what is He saying? Ani nga takna. Ani nga panahon, sa buhi ka. Ani nga guna tayo ginhawa. Isa may gisulti diri sa Dios sa atuwa. Isa may naduog nato gikan mismo. Sila mga bakbak. Isa may naduog nato gikan Dios siya. Isa may gisugilo niya diri sa ta. Isa may gisulti personally siya espiritu mananap. Isa may gisugilo diri nato. Dili lang sa ato na gaya kong versikulo kapitulo o libro maray kong pauhan. Hindi. Well,
pwede ta na pamaagi usab Ginoo usab nga makigsulti usab sa nato na kay pwede ko sa pamaagi nga kung isa magpasa ta. Then dira ta makipag-fellowship sa Ginoo. So then natin gibasa makig-istorya ang Dios dira kanato. So ang usay gisulti sa Ginoo diri kanato. Doy dapat natong tuon. Dili lang ang gibasa nato kundi unsay gisulti sa Espiritu sa Dios diri kanato. Kinahanglan natong tuon. That's just like, if Shem wrote me a letter 20 years ago, I can't go to that letter and say, okay, what is Shem saying to me for right now? Well, that's what we are doing. That's what the body of Christ is doing. Is they're going to the scriptures, the written word, instead of getting a word for now. Halimbawa, ito na. 20 ka tuig dali adto, nagsulat ka. Hindi ka nako. Then, di na ko pwede nga beyond to, masulat, karon nga tuig na. Kapag naging 20 ka tuig, nagsulat letter, sulat para nako. Tapos karon nga adlaw 2025, abriyon na ako, usap, siguro ni brother, amay na ko ron. Di na ko pwedeng abriyon to, na mo yung basahon na mo ni siguro niya rin sa kuha ko rin. Dili. Naman, kaya niagi pa tong 20 years. So wala nakakita karon kalaganan sa mga iglesiyahan. Kaya kasi siguro sa mga kanad ko, gusto ko nila na maunit siguro sa mga karon ang mga sila. So na-adjun pulong ang siguro ng mga sa mga. Kung ikaw magbasa ka, na-adjun ang siguro ng Ginoo sa inyo ha, na para din sa inyo mga usap. Most of the body of Christ do not believe in the voice of the Lord. Yeah. Daghan sa lawas ni Kristo wala nagatuloy ha. Wala nagtuo sa tingog sa Ginoo. Most of the body says, we don't need to hear the voice of the Lord because the Bible is complete now. Daghan nagatuo sa lawas si Kristo na dili na kinahanglan ang tingog sa Dios o ang boses sa Ginoo. Kaya naana sila yung Biblia. So naana ka na, maulungi, kinahanglan ako kinahanglan tingog sa Ginoo. Just because the Bible is complete does not mean the author is silent. Dili po pasabot na kung kumpleto na ng Bible, dili po pasabot na ang nagsulat ana o ang napasulat ana, hilom na siya. Wala na siya isulit sa mo. Just like you look at any author, they would write a book, wait a few years, they're going to write another book. Same way with the Lord. The Bible is complete, but does not mean he's stopped speaking. He might write a book, say something to Shem, and Shem says, this is what the Lord told me. Arna, he might say something to her. Well, this is what the Lord told me. They could be two different things, but they're both of the Lord. He could tell Arna, well, Arna, I want you to apply to go to this college because I have something for you to do there. Shem, I want you to go to Manila. I have something for you to do there. Both are the voices of the Lord, but are you listening? Sama sa mga nagsulat o mga libro, sila gitawag og author, sila gisulat ana. Nagsulat nila ana matak na, pero pag-abot og pila ka bulan, pila ka tuig na po, magsulat na po sila lain na libro. Kung dili po pasabot nga ang Biblia kompleto na, dili na magkipagsulti ang Ginoo. Dili po pasabot ng suot. Kaya karoon ang kultur, nagpagsulti gapon ang Ginoo sa matag usa sila mga anak. Jadi halimbawa kay gigamit si Arnold J. Gusto niyo sa Ginoo siya
Kani, diri ka mag-enroll na rin ang college, kaya na ako ipabuhat sa inyo. O, pwede yung sa Ginoo, bawa, na ako sa kuha, yung Ginoo sa kuha, ay ito Manila, kaya na ako ipabuhat sa inyo. So, kailan drop ang boses na nagdumog niya, nagdumog na ako, nagkalailain man, ako siya ang recipient, apan pareho silang gikan sa Ginoo. Pwede sabihin mo lang matag sa kanato, kung na-espiritu sa Ginoo, maki-istorya doon ang Ginoo din natin. Now, I don't want to make anybody seem like they're little, but how many of you hear from the Lord on a day-to-day basis? So, dili ko na, ingon na, i-treat mo nga, paubos mo. Wala, dili na yung i-down ta mo, hindi. Mutana lang ko. Kila dire sa inyo, ang nakaduog sa tingog sa Ginoo, adlaw-adlaw. Ang matag adlaw, nagduog sa tingog sa Ginoo. May gusto sa Ginoo. So, is each one of us hearing from the Lord every single day, or I heard from Him before, but I don't hear from Him now? Or I heard from Him before, but I haven't heard from Him for a while? Where is that relationship at right now? Ang maray mo ingon ta, kanyad ko, nakaduog ko sa tingog sa Ginoo. Nakasulti ang Ginoo sa kuha. Kaya pagkatana karon, kumusta naman? Ay kasulti ka nagyato ng Diyos sa kuha. Mabasig na puno na ta, kaya sa mga adlaw-adlaw na pagwak sa Ginoo. Now, if you don't hear from the Lord, then how can you know His commandments? How do you know what He wants from you in this very hour? If you don't hear. Kapag dili ka maminaw sa Ginoo, dili ka makaduog sa Ginoo, na unsaon man ato pagkanibalo sa iyahang mga mando, kung usay pabuhat nato karon na adlaw. Kung usay pabuhat sa Ginoo sa ato ugma nga adlaw. Kung saan man ato pagkanibalo sa iyahang mga mando, kung dili ka makaduog sa Ginoo. What does the Lord want you to go somewhere and minister to someone? Jim's not available. Daniel's not available. But He's saying, I want you to go out. But if you can't hear from Him, how will you know to go out? Now, halimbawa, kung gusto ka pag-doon sa Ginoo sa usa ka dapit, aron sa pamuhat dito, na ito yung pamuhat kinuha, apan, kay, tama nga ako, dili ko available, kung gusto sa Ginoo, ikaw na ato, na unsaon na yung pag-alpi dito, hindi ka makaduhog, kung sa'yo pagbuhat sa iyo. So again, do you hear from Him daily? Mao gyapon. Pangutana. Nakaduhog pa kaniya adlaw-adlaw. If you hear from Him, do you obey? Now, kung nakaduhog man ka sa iyang tingog, di tuman ba ta? Do you listen only, or do you do what He says? Maminaw lang ba ta? Imo lang ba ta sa pagpaminaw? Or atong gisunod kung sa iyang sulti? Because most of the body that when they hear the Lord, they ignore the Lord.
may kagalasan sa lawas ni Kristo. Kailang madungog nila ang tingog sa Diyos. Kung sa puwera nila, kung ipabayaan mo nila, wala lang kumana. Yung Panginoon. If you want to grow in the Lord, then you have to start doing what He says for you to do. Kaya kung gusto ka na mutubo niya ng Kristo, hinahanglan mo sugdan sa pagtuman o pagbuhat kung kung sa'yo gusto ipabuhat sa Diyos. How can you ever be elevated in the Lord when He asks you a simple task and you refuse? Kung isaon mo nga, iangat ka sa Ginoo, kung sa diha nga naasa ipabuhat sa mga simple na butang, kapag wala mo bubuhata. Kung isaon mo nga pag-angat sa imo, A lot of us say, well, Lord, use me. I want to lay my hands on the sick and they want to get a recovery. But the Lord says, but you have not even listened to me on the small things. nagdagan kayo mo sulti, Ginoo, gamita ko. Gusto ko sa magpandong sa akong kamot sa masakiton, aron na maayo sila. Pagmino na Ginoo, sa gamay ganit nga butang na ako ipabuhat nimo, dili ganit ka makahimo sa pagtuman ni ini. Kami patha o pangadulo. If we want to be used by Him, then it's time for us to start listening and doing what He says. How can we be used when we don't obey? Kung gusto dyan ka nga magamit niya, then panahon na nga, sugdan nato pagtuman kung unsay ang mando sa ato. So, it's time for us to stop this lip service. Stop saying, yes, Lord, I'll do it. And then, as soon as we come out of the doors, we forget everything that we said. So, undangon na nato, mahinso ng doon nato, igo lang sa mga ngabil, ng mga saad. Yung ka, sige Ginoo, buhaton ako. Buhaton ako. Buhaton ako. Kasi diha nga, lakaw na ta, nalimtan na nato, atong ipangyawi ho. Undangon na nato ng Diyos. Ang nato, tumanod dyan nato, isang sulti sa kinodro nato. Ngayon, itabuhat sa atin. It's time for us to throw off the garments of the flesh and to rise up in the Lord. Allow Him to lift us up in Himself. Not in ourselves and our abilities, but in Him. In His ability. Because a lot of people, they continue, they say, I just want to be used by the Lord, but they are doing it, not allowing Him to do it. There's never going to be any power in your life as long as you are doing it. Daghan kayo ang sulti sa Lord, gamita ko. Then sila mismo mo ay nagbuhat lang. Wala na tuguti. Ang Espiritu sa Ginoo mo ay magpamuhat pinaagi sila. Ang ibig sabihin, walay gahom ang imong pagpamuhat. Kung gibuhat lang nimo na, pinaagi lang mo kaugalingon. Hindi pinaagi sa Espiritu sa Diyos na pinaagi nimo na magapamuhat siya. So pag ang Espiritu sa Ginoo mo ay magmando sa imo nga, buhatan nimo sa kabutang, lumituman ka, sabihin naadyo'y kalahian, naadyo'y kahumog, so naman, kaya ka na pinaagi mo sa Espiritu sa Ginoo. Kapag ka na pinaagi lang sa imong kaugalingon, sa imong unod nun, imo nang gibuhat, wala ka maminaw sa Ginoo, dahil wala na yung gahom. Let me ask you, do you walk side by side with the Lord?
Tanong ka mo. Naglakaw ba ka kuyog ni Kristo? Yes, Tapad yun, tapad. yes or no? Tapdanay nga paglakaw ko ni Kristo. Oo, hindi. Yes or no? You walk side by side with the Lord, yes or no? Naglakaw ba mo nga tapdanay sa Ginoo? Naglakaw mo kuyog ka mundo. What do you believe? Which one? Yes or no? Kung sabi ng gituan, oo, o hindi. The answer should be no. I don't want to walk side by side, but I want to walk in Him. Dapat ang tubag dili. Kaganahan dapat lumulakaw ra ka. No? Hindi gusto sa Ginoo nga maglakaw jud ka diha niya. Dili lang tapdanay kundi diha jud niya. Because when you're saying I walk side by side, you're separating yourself from Him. Kung magsulti ka no, gilakaw ka nga tukdanay ra mo or tapad lang or kanang kuyuganay lang. Ibig sabihin sa baysay ka lang itong dungan mo lakaw ra. Ibig sabihin separar mo duha. Ibig sabihin dili mo usa. Because if you are saved, if you are a believer in the truth of Jesus Christ, those that are of Him, it should be one spirit. Those that are joined to the Lord are one spirit. So how can I walk side by side if I'm one spirit with Him? Sulat na may solusyon. Katong anak ka ng inaana ni Kristo, luwas na ka, na anak ka ni Kristo. Ibig sabihin, sila nga nahiusad ng Kristo, usa na sila ka Espiritu. Now, kung lakaw ka, ngayon ka nga lakaw ka, si kikilid, sa kikilid, danay ra mo duwa, o kung danay ra mo duwa, danay ra mo duwa dilakaw. Then, di pasabot, dili mo usa. Ibig sabihin, kung kamo nahiusa na, usa na yung Espiritu, dapat usa na Jud. So what we need to do is stop walking side by side, because when you're walking side by side with Him, means you're in your flesh and He's separate from you. Kung ingon ka nga, dalakaw mo nga, tapdanay ra, side by side, ibig sabihin na, wala ka, mahiusa na siya. Ibig sabihin lang na, you're walking side by side, is that, nagalakaw ka, diya sa imong unod. Okay? Naglakaw ka nga, carnal mind lang ka. Or siya na say, unod nun, soulish. Wala ka naglakaw diha sa Spirit. Sabi ka nang maglakaw ka nga, usa diya sa iya ha, ibig lakaw ka diya sa Espiritu. Wala, ang imong una-una, mao ang una-una sa Ginoo. Mao ang una-una ni Kristo. Kasi buhat sa Espiritu si mo, mao ko imong ginamuan. Sa imong ginasulti, mao ko imong isulti. That's one. Because you need to start getting in Him and allowing Him to move. So, sugdan na nimo. Ikaw, naa ka niya gayon. Then, imo siyang tugutan nga siya mo ay magapanglihok. Diya ka nimo. Just think about this. When you get into a taxi, do you try to tell the taxi get out and let you drive? Or do you just sit back and enjoy the ride? Which one do you do? Halimbawa, sakay kag taxi. Isa may imong buhaton. Sakay ba nimo taxi, imo bang pagawson ang driver kay ikaw mo drive? Or masakay kag taxi,
Ato ka sa likod, mulingkod ka, katawhay, hinayaan ng driver na mag-drive. Isa ba yung ginabuhat? Musakay ng taxi. Of course, di ba? Ato ka sa likod, dito ka mulingkod lang, hayaan ng driver, ihatod ka kung asa ka pagilo. So now, think about your relationship with the Lord. Are you telling him, move, I want to drive? Or do you say, go ahead, Jesus. I'm going to sit back and enjoy the ride. So, nauna pa kayo. Mga relasyon sa Ginoo. Asa man aning duha. Kay baka, dahil pagkauso mo si Kristo, Lord, ako magmaneho. Ako maniobra. Gawas. Or, lingkod lang kadya niya, sige Lord, dahil ako sa asa ko lugar. So, where are you? Are you driving? Are you relaxed and just enjoying the ride? So, asa man ka sa duha. Pili. Ikaw mo drive? Or, lingkod ka rito, patawhay ka, kung hayaanin mo si Kristo mo yung mag-drive. Is our life should be governed and controlled by the Lord. Dapat ang ato nga kinabuhi, ang Diyos mao'y nagkontrol ani, ang Diyos mao'y ga tumala dapat ani. Not at any time should we ever have the will. Dili dyan nato tugutan nga sa bisan unsa nga takna atong ilugon sa iyaha ang manibela. The will of our life. If Jesus is your life, then He is the one that is supposed to have the will. Sa atong kinabuhi, ang manibela, kung si Kristo, si Jesus maoy atong kinabuhi, then dapat tugutan na po siya na siya maoy magmaneho. If He's turning your life to go to the left, why are you turning it to go to the right? Kung siya mismo mo nag-drive sa imong kinabuhi, dalon kaya sa wala, yan ano mang imong pugson yung maagtod yung kasto. Yung mga si Kristo mo yung naliog ka sa imong. How many times have we done that? Ilang beses ba nato na ginabuhat? How many times has the Lord been leading us to go in one direction, but we said no, no, I want to go this way. Ilang beses ba nato na ginabuhat? Kasi dalon ka sa Ginoo sa usa ka direksyon apan ingon ta, di ko man na dire ko mo. Are you allowing Him to direct your life, to direct your path, to direct your steps? Have you allowed Him to take control? Or are you in the driver's seat? Ato ba siya gitugutan nga siya mo maniobra at kinabuhi? O siya gitugutan nga siya mo mag-control ani? Or kita maoy naa sa lingkuranan sa driver's seat na kundi sa kitay nagmaniobra sa kinabuhi. Because Asa madan. as long as you allow the Lord to drive, you're not going to hit the potholes that are in the road. But the moment that you take control, Oh, yeah. you're going to be hitting every single pothole that's in the road. Oh, yeah. And then what do we do after we start hitting all these potholes? Jesus, please help me. But He said, why did you take the wheel from me? I was leading you away from these potholes. I was leading you away from all this trouble. I was trying to help you. I was trying to prevent you from going that way. But you said that you knew better than me. Mm-hmm. Ito.
Ginoo sa mga halimbawa kung tugutan nato siya nga magmaniobra, inikay niya jud ta sa mga bangag-bangag sa dalan. Inikay na niya sa mga bangag-bangag. Now, kung atong tuyoon nga kwaon gikan sa Ginoo ang manobela, kung siya mo'y mag-drive, kita mo'y mag-drive sa manobela, then for sure, mga hulog jud ta sa bangag-bangag sa dalan. Then sa diha nga mahulog ta, naana po din, inuno po tayo, Jesus, tabang. Sige Ginoo sa ito, tabangan ka ka, ako mo ay mulik kay sa imo ha. Gikan na ng mga bangal, pero nganong man ang imo magikuha ng manindala. Awan aron. Most of the body, the only time that they cry out to Jesus is when they're in trouble. Kataghanan sa lawas si Kristo. Matagtak na nga sila mutuaw ngadto sa Dios kanang panahon nga sila nasa kagulian. And their prayer sounds like this: Lord, if you will do this for me, I will come to you. I'll serve you, Lord, if you will just help me. Di mo na ilang mga pagtuaw. Ginoo, kung tabangan lang ko ni mo ani, imo lang ko lukos sundikan ani. Gaan ko ni mo katubagan ani din. Buhaton na ako ni Ginoo. So the Lord says, okay, He does His part, but then I don't need you no more. Mayroon na Ginoo, sige. Hatag niyo katubagan sa imo ha. Tabangan kayo sa problema. Sa diha nga buhat na sa Ginoo, nabuhat na niya kung sa iyang buhaton. Ikaw nga gitubag sa Ginoo yung pagampo. Di na kayo kinahanglan mo. Most of the body is treating the Lord like a one-night stand. Kadalasan sa lawas Kristo, naghihimo nila ang Ginoo nga pang isang gabi lang. I just need you for just one night. Karon na taga kinahanglan. How are you treating Him? Yung sa mo pag-treat ang Ginoo. Do you just need Him for just that one night of fun, that one night of pleasure, or you need Him for life? Do you need Him for your very survival? Do you need Him just because of who He is, not for what He can give you? Ikaw, yung mo na bang tugutan nga pag-usara ka beses ang Ginoo sa inyo ha? Yung mo bang ganahan na usara ka panghigayon, usara kay gayon, hindi mo siya kaubanon sa kinabuhi. Hindi mo siya kinahanglan sa matag adlaw sa kinabuhi. Or ilion mo nga ginahanglanon nimo siya adlaw-adlaw dito sa kinabuhi. Dili na sa pag-usara ng pabes. That's why I can't get away from it. It's so essential for us to have that prayer life, to have that communication with God. Nang dili pa maka adto sa uban na pud na ano dayon essential kay kinahanglanon kay nato ang pag-ampo. Kinahanglan jud kay nato pag-ampo. Yung pinaagi sa pag-ampo, muna pamaagi nga matugutan nato ang Ginoo nga siya mo'y maningobra sa manadal na sa Ginoo. I don't want to ever be treating Him like a prostitute. Dili na po like tugutan nga ako siya nga ilhon or i-treat na ako siya nga sa kabayaran na. Ginoo. I don't want to be in a position where I'm seeking His hand. Hindi ako tugutan nga na ako sa usa ka posisyon nga
Wa ko'y lain gipangita kundi ang iyahalang kamot. I want to always have my eyes focused on Him, where I'm not looking for what He can give me. Yes. I'm just looking for Him. Nga gusto nang mahitabo sa na akong mga mata naalang kang Kristo nakapokus, naalang kay Jesus, dili sa mga butang na iyang mabuhat, dili kanako sa mga butang na iyang mahatag kanako. Kung gusto ang kaugalingon niya, siya lang ang focus wa nila. Siya lang ang tutukan, dili kung unsang iyang mabuhat. Hindi siya. So where's your focus? Asa man ang imong focus. Am? Or faith? Asa man imong focus. Ang kamot sa Ginoo o ang iyang nawong mismo. Lord, give me, give me, give me. That's His hand. Kung iyon kang kamot, then mauna nga mapagampo ang inyong ginabot. Lord, tagay ko ani. Lord, tagay ko ani. Ibig sabihin, dili ang iyang nawong ang inyong ipangita, kundi ang iyang kamot. But His faith, Lord, I just want to know You. Kung nawong nimo ang iyong ipangita, kaya inyong mga pagampo, kung Lord, gusto pagayunta ka nga mailhan. Gusto ko pagayod na makilala ka din. Kaya mo na yung pagpangita sa nawong sa Ginoo. So are you in the position of, Lord, do this. Lord, do that. Lord, fix this. Lord, give me this. Lord, my children, I need you to do this for them. Or my husband, do this for me. Or are you saying, Lord, I just want to know You. I just want to love on You, Lord. Where are you at? Which one are you? Asa man ka aning duha. Ato baka Lord, kagaya ko aning buhatan ni Lord, kani butanga natagis ako Lord, buhatan ni sa akong mga anak, o sa akong bana, kani mabutanga Lord, buhatan ni or kani usa. Ginoo, gusto ka kang mainahan. Gusto pa ko nga makaila ko nimo Ginoo. Asa magkaaning duha. Don't say, but you don't know what I'm going through. Yan. Ayaw kong ingna na, wa ka nakabalo, wa ka nasayo, kung unsay akong ipag-agian. I have no food. Wala ko'y pagkaon. I have no money for my bills. Wala ko'y kwarta para sa mga balayran. But see, the Lord says, seek me first. Kaya kung mo tanawon, balik ang Ginoo ng sulti. Unaha ko pagpangita. Seek me first, and then I will take care of everything else. Ako ang unaha pagpangita, then ako na'y bahala sa uban na magabutan. See, what people are doing is, Lord, fix this first. Then I'll come to you. But really, just fix this, but I'm not going to come to you anyway. Kadaghanan nagsun sa mga tao, ilan sila, Lord, buhatan ni, ayuhan ni, para nako, then buhaton nako, pangitaon pa ka. Parang, ingon man sila, buhaton ni, di man di ka pagyapon pangitaon. Di mo na'y gusto sa uban, Lord, ayuhan ni, then muduin ko ni. Kung atong tanawon pag-ayos na nasulat, nagsuon sa kisulti na sa Ginoo, unahan ang pagpangita. See, there's times that the Lord will have mercy, and He will do it right then. So, naitak na ang Diyos. Ito na itong maluluyon siya. So, sa diha-diha dayon, buhaton niya. But when He does that,
what do you do? Pansaliha nga iyan ang buhaton. Di kanimo. Sa may imong ginabuhat. Are you thanking him? Imo ba siya gipasalamatan? Or do you just go back to how it was before the situation occurred? So diha ang gibuhat sa Dios, diha kanimo usa ka butang. Imo ba siyang gipasalamatan? Or ibalik lang ka dito sa unsay mo naandan kaya ito nagipambuhat lang nagisoon. Are you so ungrateful that you can't even thank him? Ana na baka ka dili mapasalamaton, na di na ka makahimo sa pag sulti o mga pagpasalamat sa iya. And everything we do, give thanks to the Lord. Matag In everything. sa matag butang pasalamatan nato ang Dios. You're hungry, somebody gives you an apple. Well, Kung praise the Lord. Thank you, Father. You use this person to provide for my needs. That's what should be coming out of your mouth. Maybe not those exact words, but something to give him you're lifting up the Lord because it was him that did it. No matter how it happened, he could have used the drunk down the road and gave you that because the Lord saw that you needed it. But are you thanking the Lord? Or are you just saying, coincidence? Halimbawa kung nagutom ka, yan ay mihatag sa imo og apple, labutan kay apple. Gusto pa yung nagawas sa mga baba. Nagawas bada sa mga baba, mapagpasalamat. Ginoo, salamat kay imo ning gigamit ning tawhana. Lord, siya ba imong gigamit aron ihatod diri kanako ang akong gikinahanglan. Inana ba ang mga pulong? Bisag dili inana ang mga pulong, nakahimo ba ka sa pag-abli sa imong mga baba aron sa pagpasalamat sa iya, pag hatag sa iya sa kahimayaan, may pataas siya, ito mo siya nagapamuhat, kanimo, or mayroon lang ka nga coincidence lang, may tab. Check tayo Bisaya sa coincidence. Nagkataon lang. There's no such thing as a coincidence in the kingdom. So, walay pulong nga nagkataon lang sa gingharian sa Ginoo. Because the Lord uses people to bless His children. Ang Ginoo mismo may naggamit og mga tao aron pagalanginan ang iyang mga anak. But are you in the position to receive the blessing? Kung pangutana, naaba ka sa posisyon aron sa pagdawat sa paong panalangin. A blessing from the Lord is not what you want, but it's what you need. Ang blessing nga gikan sa Ginoo dili na mo imong gusto kundi maunay imong gikinahanglan. Because Scripture it says, for instance, in James it says, if you lack wisdom, ask the Lord for it. And it also says, pray to the Father what you wish, and He will do it. But most people say, okay, well, I believe Jesus is going to do it. Okay, Lord, give me $1 million. Now, when we pray, that scripture is, it's not praying what I will, what I want. But it's, okay, Lord, I don't know what to pray. What do you want me to pray? And then He says, pray for this. Now we're praying His will be done on earth as it is in heaven.
Halimbawa lang, sa ito si James na sulti dito. Umpisa ang gikabsan o kahibalo o kaalam, papangayuwa siya sa Diyos. Then, ang uban, ang mga tao, hindi na siya okay. So, nakoy kulang kung anong mga butanga sa Diyos. Ampo isa sa Ginoo. Nagkaya ko sa kamilyon. Yung wala ko ano. Again, yan na scripture, dili na siya nga mag-ampo ka, pinaagi sa imong kaugalingon, matawhanon, pag-ampo, dili, kung gusto niyo matuman, kung usay kabubuton sa langit, dili, namoy may tago sa ita, imong tugutan ang Ginoo, ang pinaagi sa Espiritu nga nakanimo, Ginoo, kung sa may gusto nimong i-ampo, nako ka. Then ang Diyos musulti sa mga kini, muli imong i-ampo. Then matuman ang kabubuton sa Ama. Now there's a scripture in John 15 talking about where when Jesus says, I don't ask you to ask me, but the Father wants you to ask Him directly. It's in John 15, but I don't know the verse actually. I know you know what the one I'm talking about. It's in John 15. I'll check it for you. Where it's talking about asking the Father, directly, because that's what the Lord wants. It's not always If you asking. ask me anything in my name, I'll do it. Yes, but it's in John 15. Yeah. I believe it's in John 15. Try to John 15. I think it's chapter 15. So the other one in 14, if you love me, keep my commandments. Yeah, The yeah. other one is, forget also the, is that, it says, John chapter 15, verse 7. What's it say? Verse 7. And what's it say? If ye abide in me and my words abide in me, you shall ask what you will, and it shall be done to you. Yeah, but there's one a little bit farther that says, If you ask anything in my name, I'll do it. That's right. the one that says, I don't say that you shall ask me, but that, ask the Father for, that, because the Father's going to be glorified in it. It's on my tip of my tongue, but I just, I know the verse, I'm just trying to think of, I think it's in John 15. Mm, Or it might be in 16, It's before he used in the garden. You gotta look at it. You gotta look for it. For the Father will be glorified, King James. Yeah. Okay. Oh my gosh. You never downloaded what I told you to download, did you? You did ask me. Yeah, I told you to. yeah, John chapter 14. What's that say? Whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified. Yeah. Yes, that's it. I was wrong. 14. 14. So you're back. So, Yeah, so, thank you, Lawrence. yes, thank you, Will. So yeah, this was, it's like, when we pray, we need to come to the Lord and ask Him what He wants us to pray. Not just praying all these selfish prayers that we pray, Lord, I want a house, give me a house. Now, I'm not saying that I'm not saying that He won't tell you to pray for a house, but it's according to His will.
You know, not just, Lord, give me $1 million. Lord, if you give me $1 million, I promise I'm gonna give 10% to charity. I'm gonna give 10% to the church. I'm gonna give it to this person. No, you're not. Stop lying. That's a selfish prayer. What? Now, I'm not saying the Lord won't give you that either, but it's according to His will. That's why we need to get back and not stop praying out of ourselves and start praying out of Him. Start praying with what He wants to produce, what He wants to pray. So, because words form things. You know, that's why it's so essential on you watching what you say. Because the Lord might tell you to say something out into the atmosphere to form something. So it's essential for us to come to Him, ask Him what He wants to pray, and then you pray it out. Hinungdanan kayo nagsun, mamuduol dito sa Ginoo. Then, atong pangayon sa Ginoo kung usay atong angay, iampo. Kaya matagpulong, no? Sa mga libot sa Dios ang tanan ng mga butang pinaagi siyang tingo. Sumausab, kaya nga naipaampo, Ginoo tinigan nato, pinaagi siyang Espiritu, na ay mga butang na mabuo. So, dunay gahom. Kaya mag-ampo ta, pinagi sa Espiritu. Okay? Mabuo ang mga butang, no? Munang amping dito ta. Sa ato mga ipangbuhian na mapulong sa mga rin ipasulti sa Ginoo sa tuwang mga butang. Kaya na, mahitabo mabuo. Munang di ta mag-ampo sa Ginoo, pinaagi lang sa itong kaugalingon nga tawhanon nga pagpanabot na Ginoo kagaya kung sa kamilyon. Pero wala resulte nga di ka tagaan sa Ginoo anak, tagaan ka sa Ginoo dili. Kung mo na ipapangayo sa Ginoo sa imuha, kung may gisugilon sa Espiritu sa Dios na iampo ni maipabuhat siya, kaya nagkatuyuan siya. Pwede ra mahitabo pero dili nga tawhanon lang kaayo nga pag-ampo Ginoo tagay ko sa kamilyon. Kung sa tagaan ko nimo sa kamilyon, hatag na ko ng 10%. Call it tithes. Tithes sa church. And hatag ko manabang na sa kamilyon. Pila ang 10% sa kamilyon? 100,000? Isod na maraming kaiwian. Una makayo na liar sa sinungaling ka sa sinungaling ka sa musulti na ihatag ka na ulo tagaan ka nimo. That's fleshly. Tawhanon kayo siya. Dapat ampo. Gusto sa Ginoo nga kung sa atong buhian na mapag-ampo gikan jud siya. Ano katuyo sa Espiritu sa Ginoo. Mag-ampo ta gumikan sa Espiritu sa Ginoo. Dili sa atong tawhanon. It's time for us to stop speaking our words and start speaking the Lord's words. Ang dahon na nato ang pagsulti, pinagi lang sa itong kaugalingon ng mga pulong. O subta nato na sa pagsugilon ang mga pulong na gikan dyan sa Ginoo. Because we are going to be judged for every word that we say. Pag hukman kita, pinagi sa mga tagpulong na atong ipangsulti. So do you want to be judged according to the words that you say or according to the words that He says through you? Asa man na. So ba nito nga mahukman ka, pinagi sa mga pulong na gula ka sa mga kaugalingon bakba or magabuhat ka sa mga pulong o magsugilon ka sa mga pulong na gikan sa Espiritu sa Diyos. So watch your words. Pagbantay sa iyong mga pulong. If
because there's a scripture in the book of Ezekiel where it says, you know, in so many, I'm gonna paraphrase it, but in so many words it says, if I shall speak anything in myself, I wish that my, the words would just cleave to the top, my tongue would cleave to the top of the rooftop of my mouth. That means I don't wanna say anything out of myself. So, if you were about to say anything, just talk. Just zip it. Don't say anything out of yourself. Ay nasulat sa scripture sa libro sa Ezekiel, para praise lang some part sugilan yung gamay tungkol sa dila o sa sulti na sumayo pa nga i-zipper o ihilom bakbak kaysa magsugilon nagbisag unsa ng mga butang. Magsulti lang, magyaw-yaw lang, bisag unsa ng mga so ayaw pa nga tak-o mo na lang. So mahinungdanon nga magsulti man tao sa gilon dapat iyagigan dyan sa gilon. How many times have we said something and then after it came out of our mouth, man, I shouldn't have said that. Na ila ba kay gayon nga nakasugilon tag mga butang no kadaghan na natin mga butang nga sugilon tapos pagka taod-taod buyon ka ipawon ako to gisulti to mapulungan. You know, it happens a lot of times when married couples actually fight. You know, Kadalasan ay tabo na nga butang na sa mga sadya nga mag-away ang baka magtiayon. May mga butang mga sulti. she says something that rubs wrong, and you go, and then later on, you hear her crying because of your words. Sige, nasa pagsulti ang butang sa imo, tapos ikaw po, sulti pa ng bato pa ng mga butang, taon-taon, mahilak na siya. Galuha na yung mata. Yun ka, may pamana po sulti. So, we have to watch our words of what we say. So, kinahanglan natin, bantayin natin atong mga pulong reason kung sa Diyo'y atong ipangyaw. So how many of us have said something we regretted after we said it? So, pila din ka na ito ang nakabuhat na nga naghinulsul ka humani mo isulti ang usa ka pulong, usa ka butang. Nobody? Just me? I'm the only one? Wow! We do that. So, We do that. Silence means yes. silence means yes. Okay. Now, okay, so let's say another situation is, let's say you didn't hurt nobody's feelings when you said something, but you said it just having a regular conversation. You know, a lot of times we're, because we were born and fashioned in sin, and we still try to talk like the old man. We need to stop allowing our flesh to talk. Ari nga natin mga hindi natin intentional na makapasakit ta sa uban. So, tungkol kay nagpanganak tayo ng kalibutan na nahubog sa
sala. So, kadalasan maka-sulti ta, dili, no? Yeah. Na pinaagi lang sa tawanon kapag ang sulti. So, munang kinahanglan na dyan yung iso. Kung dangon na anang sulti na ito, agi sa tawanon. Itubutan na ito ang Espiritu sa Ginoo sa tuwang mo'y magiya sa matag pulong ugwa sa tumbang. Mm. Our word should be so much rooted in the Lord that when we speak, everything that's coming out of our mouth should be praises and thanksgiving. Mm. Are your words affecting someone to come to Him? Or are your words just nonsense? So, ano mo ba mga pulong naka-apekto gani sa uban? Sa mga istorya? Or, ang imo rin pagsulti ng mga pulong, walay kahulugan, walay kabuluhan. Pinangalan na atong mga pulong mo ikson, like, kagamot ko ni, gikan Espiritu sa Ginoo. Gikan sa Diyos mismo mo ikson. Ngayon mo siya mo gawas, pag nitok na ito na ikson. Unsay gusto ng Espiritu, mo siya apekto. So, if your words are not centered on the Lord, then your words are evil. Atong mga pulo, wala ni nakasentro sa Dios, then sabot na ikso ng atong mga pulong dautan. So, we need to stop that. Unang undangon nato na ikso.